So mga kababayan, no, noong hearing nga po, noong April 14, dyan po sa Committee on Justice, dyan po sa Congress, isa po sa mga controversial po na napag-usapan nung nakasalang itong si Ramil Madriaga, tungkol po sa status po ni Sara Duterte bilang estudyante. So ang sabi nga po at ang claim daw po ni Ramil Madriaga, itong si Sara Duterte daw po masama ang ugali sa kapwa estudyante at hindi daw po nagpe-perform ng maayos sa klase. So nangyari pala dito, no, kaya lang pala siya nakapasa sa law school dahil nilakad daw po nitong attorney Ryan Kilala na nagtatrabaho pala bilang dean sa San Sebastian, diyan mismo sa San Sebastian Law. Okay? So malakas ang kapit. So syempre, di ba, San Sebastian, anak ka ng mayor. So talagang may kapit. Pero mga kababayan, no, so ito nga po yung statement, no, ni Ramil Madriaga. Sabi niya dito, I get close to Attorney Ryan Kilala, who was previously a professor of San Sebastian, associate dean pala, sorry, okay, of San Sebastian Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with their academics, and habitually rude and violent to other students. So ano ibig sabihin ng violent? Nananapak. Nananapak si Sara Duterte ng kapwa estudyante. Grabe naman, di ba? Sabi pa dito, his attorney Ryan kilala to used his influence as San Sebastian Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Okay. So, mabigat na paratang yon, pero imposible ba? Posible. Kasi sabi ko nga kanina mga kababayan, Sara Duterte yan eh. 'Di ba? May pera, anak ng mayor, at syempre San Sebastian, 'di ba? So ang tanong dito mga kababayan, nakakapagtaka naman po kasi sa dinami-dami po ng mga sinabi nga po ni Ramil Madriaga, bakit sa diyan lang po talaga sa kanyang pag-aaral siya sumagot? 'Di ba? At sumagot po siya mga ka-streetways no na parang minaliit niya pa yung mga kababayan natin Pilipino na hindi nakapasa ng bar. No, so pag-uusapan natin yung bar na yan So ngayon ang nakakatawa kasi dito, no? Bakit hindi sinagot ni Sara kung bakit siya na-kick out sa San Beda? 'Di ba? Ayun ang gusto natin malaman eh. So bakit siya na-kick out sa San Beda? So dahil ba na si Sara sa San Beda nananapak din po o nagiging violente sa mga kapwa niya estudyante? Si Sara Duterte din ba talagang bobo sa San Beda? Kaya po siya na-kick out dito at lumipat sa San Sebastian? Malaking question po yan. At ulitin ko mga kababayan, no? Sa dinami-dami po ng sinabi nga po ni Ramil Madriaga tungkol sa pag-transfer ng pera, tungkol sa pagkuha ng confidential fund, di ba? Tungkol sa EC Pilipinas, talagang dito talaga siya nasaktan. Kasi sumagot eh. So, pag nasaktan, di ba, sasagot. Ganon talaga yon. Pero ito malupit mga ka-streetwise. Ito malupit eh. So, dahil nga po sa naungkat itong performance ni Sara Duterte bilang estudyante sa San Sebastian, ngayon naman po, naiintriga yung kanyang pagpasa sa bar. So, malupit to, no? O kayong mga DDS, naintindihan nyo ba ako? Baka hindi nyo naintindihan, baka mamin, nawawalan na kayo sa sarili ninyo. Ano sinasabi ni Takero? O explain ko muna o law school, o merong pre-law, tapos may law school, 8 years yan. Tapos, mag-exam ka sa bar para maging abogado. O total kasi yan, alam nyo lang kasi droga-droga, kaya di nyo naintindihan yung sinasabi ko. Bobo nga po kasi. O ngayon mga babayan, no, bukod nga po sa naungkat nga po dahil kay Ramil Madriaga, itong issue nga po ni Sara Duterte sa kanyang pag-aaral na siya po'y violente sa estudyante, kapwa niya estudyante, at saka bobo po talaga. Bobo naman talaga, obvious naman eh. Hanggang ngayon naman di ba? Ngayon po, inaungkat naman kung paano siya nakapasa sa bar. So ito, pag-usapan natin to. So meron po kasing coincidence na nangyari, no, pagkatapos po makapasa sa bar exam ni Sara Duterte. So pagkatapos po makapasa sa bar ni Sara Duterte, siya po naging alalay. Naging alalay po siya ni Associate Chief Justice Romeo Callejo Sr. Okay. Kumbaga, dito, ito lang ata, yung
sinasabing nag-practice si Sara ng law o naging alalay siya ng Associate Chief Justice ng ilang buwan. Siguro mga 3 buwan lang ata kasi tumakbo na siyang mayor ng Davao City, no? Vice mayor pala. Kasi tumakbo na po siyang vice mayor ng Davao City. Okay, so ito pag-usapan ngayon natin to, no? Si Associate Chief Justice Callejo po. Siya po yung commissioner, no, ng committee, no, ito basahin ko pala. Was the chairperson of the committee of the bar examiners of the 2005. So ibig sabihin nun, itong si Associate Justice Romeo Callejo, siya po yung pinaka mataas, no? Siya po yung pinaka leader o kung ano man tawag nyo doon, no, ng mga committee ng mga nag-i-exam sa bar. Okay. So hindi naman natin sinasabi na dinaya ni Sara yung bar exam. Pero napaka-coincidence naman mga kababayan na isang anak ng mayor na kinakatakutan sa Davao City at nakapasa sa kanyang pag-aaral kahit siya po ay boba. No, napaka-coincidence naman po, no, na pagkatapos niyang makapasa sa bar, siya po ay nagtrabaho katabi po mismo ng commissioner ng mga examinees ng 2005. 2005 mga kababayan, ayan po yung taon no, na nag-exam si Sara sa bar exam. So actually, no, kung totoo ito, kasiraan talaga ito, no, na pwede pala lakarin. Depende sa impluwensya. Actually, mga kababayan, hindi ko naman ito gawa-gawa eh. Nakalagay mismo sa profile ni Sara, sabi niya dito, no, sa bandang baba, no, sabi niya dito, before politics, Sara had the brief stint as a court attorney. Di ba? Court attorney pala siya. In the Supreme Court of the Philippines in 2006. Then she served as a vice mayor from 2007 to 2010 and was elected in 2000 and elected as mayor in 2010. Okay. So ibig sabihin nun mga babayan, no, talagang recorded po talaga na siya po nagtrabaho mismo dito nga po kay Associate Chief Justice Romeo Callejo. So, alam nyo naman mga kababayan naman, huwag naman tayo maglokohan. Alam naman natin mga kababayan, no, na bago ka makapasok sa Supreme Court, kailangan malakas ang kapit mo. So, ganun ba kalakas ang kapit ni Sara Duterte? Nakakapasa niya lang sa bar, nakapasok agad siya sa Supreme Court bilang attorney talaga, ha? No, ng ilang buwan. Kasi mga kababayan, no, kung ito totoo, itong kumakalat na chismis po na to, na posibleng nilakad nga po, ito chismis lang naman to no? Kung nilakad nga po ni Associate Chief Justice no, Romeo Callejo itong bar exam ni Sara, no, kung totoo man ito, no? So mukhang ang rason kung bakit niya kailangang ipasok si Sara sa Supreme Court mismo sa opisina niya para po mabantayan si Sara at mahasa pa bilang abogada. Kasi nga po bagsak, kasi nga po, di ba, nambubugbog ng kaklase. Kasi nga po mahina ang kokote. So syempre kung ano man ang mangyari kay Sara Duterte, cargo po yan ng naglakad sa kanya para makapasa sa bar. So isipin niyan, sige, ipapasa kita sa bar. Dito ka muna magtrabaho sa akin para maalalayan kita. Saka ka umalis. Di ba natural yung gano'n, di ba? Kasi napaka bihira talaga ng gano'n, no? Na makakapasok ka sa Supreme Court ng, di ba, ng ganun-ganun lang, nang wala kang backer. So yun na yung backer niya, no? Yung chairperson ng bar exam. So hindi, so kayo mga kababayan, no? So kayo ba, naniniwala ba kayo dito po sa kumakalat na chismis ngayon? Na itong si Sara Duterte po nilakad ng bar exam, no? Ako nagtatanong ako, baka mamaya kakayro fake news ka, no? Iba po yung intriga to. Inaamin ko na, iba yung intriga sa fake news. Oo, kasi may kumakalat lang naman sa aming group, no, na ganun. So yan na, so comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, no? So pa-like po, subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. Okay? Salamat po.